Sinina. Chinilas. Chinilas. Isa pa. Ayan. May ano siya, may Matagal ko. Salamat nga Diyos sa araw. salamat. Isang mapagpalang gabi sa lahat. Merry Christmas sa inyong lahat mga idol. Sa ngayon mga idol, medyo pangit yung naging Pasko ko ngayon. Dahil nung pag-uwi ko, nabasa kasi kami ng ulan, sobrang lakas ng ulan. Sakto na sana yun mag alas 12, mga alas 11 yata. Bigla tayong sumama yung pakiramdam, nilagnat. Sobrang taas ng lagnat ko mga idol, kaya hindi ko na-enjoy yung Pasko. Hanggang ngayon may lagnat pa tayo, kaya nagpahilot ako kanina para siguro nalamigan. O lagi kasing mga idol sa bundok, lagi tayo nababasa ng ulan, babad tayo sa init, tapos biglang uulan, kaya dyan papasok po dyan papasok yung sakit, ramdaman sa ating katawan. Ulitin ko, Merry Christmas sa inyong lahat, in advance. Happy New Year na lang sa inyong mga idol. Maraming salamat sa inyong lang sawang pagsuporta. Babalik agad ako sa mga idol sa bundok para tuloy yung rescue operation o paghahanap kay Kidlat at kay Pao, dahil hindi pa natin sila nakuha. Sa awa ng Diyos siguro sa pagbalik namin, makukuha na namin si Pao at saka si Kidlat. Hanapin natin ulit, babalikan natin ulit yung lugar, babalikan natin ulit yung Mount Banwag. Pasukin natin, pasuluk-sulukan na Mount Banwag para makita natin silang dalawa, makuha natin silang ligtas, walang masamang mangyari sa kanila. Sa ngayon hindi ko alam kung kailan ako makabalik, kasi ngayon medyo masama pa talaga pakiramdam ko mga idol. Parang nasa loob yung yung lagnat ba. Hindi bigla akong iinit, tapos biglang mawawala. Napag-isip ko tuloy na baka yung sinabi ni Lolo sa akin na pag may magamot ka ng hypnotize, huwag ka lang kumpiyansa dahil babalik yan sa iyo, sa iyong katawan. Buti na lang siguro may dito tayo sa depensa, yung mga gina tayo, tinamaan tayo siguro, pero hindi lang siguro nakaano sa katawan dahil may hawak naman tayo mga gimot. Kaya ko na yun mga idol, nalaman ko yun dahil kay Lolo. Babalik ko yan sa iyo kung may mga gamot ka na gumaling na hypnotize. Ayun mga idol, kasama natin si Budik. Dito muna siya sa bahay pansamantala dahil wala akong mahanap na pwedeng paglagyan sa kanya mga idol. Kaya nakiusap siya sa akin. Naawa din ako sa bata dahil nakiusap sa akin, daw ko siya hindi daw siya komportable na maiwalay sa akin, kaya sabi ko sa kanya, sige dito ka lang sa bahay, dito ka magpasko. Enjoy naman siya kagabi, kasama yung mga anak ko, nasyal sila. Nasamahan ko sa kanila kasi sabi ko lang sa kanila mag-ingat lang kayo. Sabi ko kay Pudik na huwag mo kalimutan talaga na baka matanggal mo yung mask mo, makilala ka sa labas, para hindi magkaroon ng problema. Dito si Pudik. Yan, kumusta mga kadik? Okay ra ka? Lingaw ka gabi? Lingaw. So man to, say wish nimo sa Pasko? Sinina. Chinilas. So pa? Bag. So ang bag, mo man ka ni eskwela. Pinanaw ko sa eskwela ko. Di po man ka gusto mo nang mag-aral. Yun mga idol, kagabi pa niya sinabi sa akin yan, yung wish niya talaga daw
magkaroon siya ng chinilas daw, damit. Sabi ko, sige lang, maghintay ka lang, parating din ang grasya para sa'yo. Sa ngayon, sabi ko sa kanya, sa ngayon hintay lang, wala pa tayo ngayon, pero hindi matapos ang taon na to, hindi matapos ang December na to, may yung katuparan mo ay yung hiling mo ay tutuparin natin. Simpleng bagay lang naman yan, maliit lang na bagay, damit lang, tsaka wala kasi siyang damit mga idol, kung sinuot niya damit ng anak ko. Kaya sabi ko sa kanya, sige lang, tiis-tiis lang muna, dahil pangako ko sa iyo, di matapos ang taon na to, magkakaroon ka ng bagong mga damit. Bibili kita, yun yung sabi ko sa kanya. Sabi ko sa kanya, pag-iisan mo muna yung lumang damit ng anak ko, asya naman sa'yo, yan muna ang suotin mo para may damit ka isuot. Gusto rin niya sumama sa akin mga idol pagbalik sa bundok, wala akong magawa, pero yun ang gusto niya. Yun ang pupuntahan daw namin. Sabi niya, puntahan daw muna namin ang una daw namin puntahan. Iusap siya sa akin, may kukunin daw siya, hindi ko lang alam kung ano. Puntahan daw namin yung bahay nila dun sa bundok, may kukunin daw siyang gamit dun. May agimat daw ng papa niya na naiwan dun sa may ilalim ng lupa. Yun daw, siya lang daw nakakaalam na dun nilagay. Yun ang hukayin namin, yun ang kukunin namin para masuot daw niya. Sigurado ka, Brick, katuod pa ka dito sa Nibalay? Katuod pa ka? Wala ka to kampuhi o bandido dito? Sigurado ka? Masig na yung nagkampo dito ba? Uba na kayo ko lang. Di lang ta kumpiyansa, no? Masig na yung nagkampo dito. Masig ka kabalo pag-abot na to dito. Ambos, nagrada ba? Masig na yung nagkampo dito. Manang akong kuhansin mo, di lang ta kumpiyansa. Pagtanaw na to sa layo, umurag na yung nagkampo dito, di lang ta madali palibot ta. Para patay na to sila, masulod na to yung balay. Ha? Para makuha ni mo to yung ingon nga kuhaon mo. Asa mo ito gibutang sa gilubong sa yuta? Gilubong sa yuta ko. Nakitaan yun mo? Pakita kasing papa? Sige, kuhaon na to. Yun mga idol, samahan ko siya na hindi daw sa banwag yan, parang sa harap daw ng banwag, dahil sa tinuro niya doon sa malayo, patawid ba yung may bundok sa harap. Yun ang pupuntahan namin. Puntahan namin yung bahay niya para nila. Lagi niya iniisip mga idol yung yung ate niya. Kaya sabi ko sa kanya na huwag mo nang isipin yan, dahil yun ang sabi ko sa'yo, na hindi man patay ng ate mo, buhay man siya, pero isa ng bandido or commander. Huwag ka mag-alala, makikita din natin yan. Dasal ka lang, balang araw makikita natin ang ate mo na maging pasalamat ka kung makita natin yung ate mo na buhay, dahil kaya natin yung kunin. Dahil alam ko yung ate mo ngayon, kung buhay man yan, ay ano yan, hypnotize, wala sa sarili, hindi alam ang nangyayari gaya sa kanya. Kaya sabi ko sa kanya, gamutin ko yan kahit na katawan ko ang hihina, basta importante magamot ko ng ate mo para magkasama kayo ulit. Suotin mo yung yung seeds mo, dahil matagal mo nang pinangarap magkaganyan. Suotin mo. Walang iya, puging bata pala to si Budik ko. Yan mga idol. Ano yan sa anak ko ba? Nakita niya, sabi niya na daw gusto daw niya, kaya sabi ko sa anak ko, ibigay mo lang ka Budik yan, dahil bibili lang tayo ng bago para sa iyo, dahil gustong gusto niya. Maraming tong may tama to siya ng bala mga idol. Sabi ni Budik sa akin, may naka-enkwentro daw silang mga armado sa bundok, siguro mga sundalo, kaya may tama siya. Ayun o. Ayan. May siya, may malaking tawag dito, yung pilat, yung Bisaya piklat yan. Tama yan, malaki.
tamaan daw siya sa ano, sa binti. Pero ginamot daw yan, nagamot daw yan dahil ang sabi ni Budik may sa bundok daw mga bandido, may mga ano, may mga doktor, kaya nagkamot, nanggal yung bala ba sa loob. Sabi niya sa akin na makaawa siya na huwag ko daw siyang iwan. Kaya sabi ko sa kanya, sige, importante nandito ka sa akin, hindi kita ibibigay na iusap sa akin mga idol na wag ko daw siyang ibigay ulit sa mga bandido. Kaya sabi ko sa kanya, hindi kita ibibigay, yan ang pangako ko sa iyo. Sinawa ko sa bata mga idol, imbis na ano, ballpen, notebook, libro yung hawak, pero baril. Kaya sabi ko sa kanya na maghintay ka lang matapos yung pasukan ngayon daw. Kasunod na pasukan, pwede ka nang papasok ulit. Sunod na lang katuig eskwela Budik, ha? Pag aning nakapag-aral siya mga idol, may doon sa lugar nila may malapit daw na paaralan, pero hindi malapit dahil sabi niya sa akin mga 5 kilometers bago makarating sa eskwelahan. Mas madali yung pagpunta sa eskwelahan kasi paganyan, pero kung pabalik na galing sa eskwelahan, matagalan sila makabalik dahil paakyat papunta sa kanilang bahay, lalo na daw kung ulan dahil maputik. Sabi ko sa kanya, total wala ka ng pamilya, wala ka ng magulang, dito ka na lang sa akin, tutulungan kita abot ng ating makakaya. Yung pangarap mo na damit na bago, pantalon, tsinelas, kahit sapatos, ano natin yan, bibili natin yan para maging ano ka na, maging masaya ka. Si Bonbon wala dito mga idol, si Bonbon wala dito dahil yung dalawa kong anak kasama yung mga pinsan, naligo sila ng swimming pool. Sumama si Bonbon, si Budik lang hindi ko pinasama kasi hindi pa niya kabisado masyado yung labas. Sabi ko sa kanya, huwag ka na lang munang sumama, susunod ka na lang sasama. Si Bonbon lang muna yung sumama, si Bonbon at saka yung bata, si Taliling, yung maliit, yung tao ni Lolo, dahil sa akin yung pinakatiwala. Siya may istorya ng Budik sa mga nananaw karon, sa mga viewers. Sa imong wish ba na sinina suman? Kung matagal ko, salamat nga yung daan. Salamat. Yung nga doon sabi ni Budik, kung ngayon mabigyan daw siya, maraming salamat daw dahil natupad yung yung kanyang pangarap, magkaroon ng kahit isa lang t-shirt, pantalon o sapatos. Okay na yan sa kanya, malaking malaking tulong na yan sa kanya. Bago kami mga idol, bago kami babalik ng bundok, kiusap sa akin na dadaan daw muna kami ng nagtanong siya kung may simbahan ba dito, o sabi ko meron, na dadaan daw muna kami dahil daw siya magdasal. At sige, sabi ko sa kanya, sige, bago tayo babalik sa bundok, dadaan tayo para pagdasal ka. Mahilingin daw siya sa Panginoon. Bait na bata naman to mga idol. Marami na akong natulungan. Si Jerry mga idol, si Redin, si Jerry may trabaho na, si Redin may trabaho na rin. Hindi ko na lang, dahil gusto nila magkaroon ng trabaho, kaya mas mabuti na yung ganun kaysa magsama sa akin sa bundok. May sarili na silang may sarili na silang income. Sabi ko kay Budik, habang nandito ka sa poder ko, ako yung bahala sa'yo, ako yung mananagot sa'yo, hindi kita pababayaan para
sa kanyang kaligtasan. Dahil kung babalik to ng bundok, binantaan kasi to na kung babalik sa bundok, talagang papatayin siya. Sobrang ingay naman itong mga idol. Pasensya na kayo mga idol, may ingay yung helicopter. May helicopter dito, may ingay. So, yun lang. Importante na kita ngayon. Yun lang mga idol. Maraming salamat, ulitin ko. Maraming salamat sa inyong walang suporta, sa inyong pagmamahal. Merry Christmas, advance Happy New Year sa inyong lahat. Galap, shout out sa inyong lahat mga idol, sa lahat ng mga solid viewers natin dyan, sa lahat ng mga OFW. Mega love, shout out sa inyong lahat. Wala ako mga idol kung wala kayo, kaya habang buhay ko yung papasalamatan sa inyo. Maraming salamat. God bless sa ating lahat. I love you all.